Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Cheryl Mendoza. Umatras ang second witness ng NBI. Bakit kaya? So yung naunang witness, si Senior Agent John Mark Calilong. So alam ko mayroon pang pangalawa. I think parang regional director. So umatras, sinabi dito. So to be sure, hindi tayo mabiktima ng fake news. Palagi nating tinatanong sa Google at saka sa AI. Sabi ko dito, is it true that a second witness from NBI backtrack from testifying impeachment? Ang sagot dito is no. Hindi daw. That claim is not true. No NBI witness has backtracked or recanted their testimony. The second NBI witness, Regional Director Jeremy Lotok, simply had his scheduled appearance on the stand moved to Monday, July 13. The prosecution team rescheduled his presentation in order to give way to the cross-examination of their first witness, NBI Senior Agent John Mark Calilong, which was finished by the defense. Okay, so at least naklaro na natin. Nung day 3 ata, after na nagsalita si John Mark Calilong nung tapos na, dapat sana mag-testify na itong second witness. Kaya lang, I don't know anong nangyari, napagkasunduan na huwag munang ituloy itong second witness. Napagkasunduan na i-cross-examination na lang diretso itong si John Mark Calilong. Which to me, mas magandang pangyayari. Dapat, every witness, pag natapos na yung kanyang pagsasalaysay, yung tawag doon, direct examination, sunod kaagad ang cross-examination. Kaya sa Monday, haharap na itong second witness, Regional Director Lotok, Jeremy Lotok. Mag-appear na siya sa witness stand. Kaya lang sa Monday, sinubpoy na rin ng impeachment court si Attorney Zuluaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara. Tatayo rin siya sa witness stand as hostile. Ano bang tamang pronunciation? Pasensya na kayo, hindi ako marunong ng pronunciation. Adverse na lang, adverse witness. So dalawa sila natatayong testigo ng prosecution. I don't know kung ano naman ang sasabihin nitong si Regional Director Lotok. Ang hinihintay natin na i-present ng prosecution, yung tao ba na makakapagpatunay na mayroong binayaran, hinire, kinontrata ni VP Sara na tao na assassin para isakatuparan ang kanyang banta laban sa tatlong tao. Kilala niyo na yon. So meron ba silang nagtanong si Senator Bam Aquino, tinanong niya si Attorney Ligutan kung meron ba silang i-present. And sabi is yes, meron. Ito ba si Regional Director Lotok ang magsasabi tungkol niyan? Kasi nung House, nung proceeding sa Committee on Justice, sinabi na yan ni NBI Director Matibag na meron na silang lead. Pinupurso nila yung lead na yun para i-present yung tao na makakapagsabi either siya or kilala niya yung tao na hire ni VP Sara na assassin. So meron ba? Tingnan natin. But to me,
Wala yan. Nagpaliwanag na si BP Sara. Lately lang, sabi niya na, patayin muna nila ako bago mangyari yung sinabi ko. Hindi pa naman nila ako pinapatay. So, ibig sabihin, walang katotohanan, hindi mangyayari yung sinabi ko dahil hindi pa ako napapatay. Ganon lang yun. Kasimple. Conditional threat ang tawag doon. Ang may krimen, ang may pananagutan yung threat with a condition. Anong example? Yung ransom. Papatayin namin ang inyong kamag-anak pag hindi ka magbigay, mag-deliver ng 5 million pesos bukas ng gabi. O ganun. May banta. Depende sa kondisyon. So kung hindi maka-deliver, edi sasaktan nila yung hostage o yung biktima. Kaya lang kung na-deliver, si BP Sara, conditional threat. Ano yon? Mamamatay if I die. Kung mamamatay ako. Hindi naman siya patay. Kaya nga, mismo si Atty. Edward Chico nagtanong, bakit? Natatakot ba sila na patayin sila ni BP Sara? Parang hindi naman. Dahil, yun nga, hindi naman sila nagsampa ng kaukulang criminal case. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin na isasampang kaso laban kay BP Sara sa korte dahil walang complainant. Kaya itong articles of impeachment na ito, itong grave threat na ito, wala na ito. Done deal na ito. Wala na akong, yun na lang, ang bantayin natin yung pag-appear ni Atty. Zulueta Lopez sa 13 kung anong pasabog nila. They're hoping na ma-destroy nila ang credibility ni BP Sara, but kung hindi sila maingat, baka sila ang ma-destroy. Kaya ang warning ni Atty. Lopez Zulueta is prepare for typhoon Inday. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na nagipatindog nga balay sa natabangan na mo og yero. So mo na ni ang yero nga among gihatag. So mo ni ang balay ni Rona nga taga Sitio Malipayon. So nagpatabang lang sila ani sa pagpatindog o sa pag-atop, so gitabangan pod sila. O karon managid sa pag-atop ning dire. So, makita gid nato nga natupan na gid ang gipatindog nga balay. Salamat sa Ginoo sa ingon mas nagtawang sa akin. Kabalay na gyud akong anak, kitabangan na mo aron makabalay na. Oo, so nakigpuyo lang day manoy sa inyo ha. Oo, nagpuyo ra na Karon nakabalay na. Nakabalay na gyud. So pila gid manoy ka tuig nga nakigkuan lang siya, kigpuyo lang sa inyong balay. Kape na gyud sa katuig. So karon pa gid siya Karon pa nakabalay gyud tungod sa tabang. tungod sa tabang. Oo, so makalahi na gid sila. Oo, Salamat kayo manoy. kayo. Oo, salamat kayo.